dumating na yung mga jar na paglalagyan ko ng chili oil, ito i-unbox muna natin to check kung merong damage or may nabasag dito sa jar natin. At in fairness mga mare, walang nabasag or di kaya damage yung mga jar. At nagpalit nga pala ako ng takip before kasi yung gamit ko is black. Ngayon i-try ko naman is yung gold. Parang mukha siyang elegant mga mare at ganyan yung ngayang itsura. 100 ml nga pala yung size nito and then meron din yung mas malaki. Kaya ito inaya ko na si Papa dyan na pumunta dito sa may hypermarket para bumili ng mga kailangan namin. Nabay na rin namin yung konti na mga kailangan pa sa bahay na wala na kaming stocks. At dumaan na rin ako sa palengke. At nagulat nga ako kasi nagmura na talaga yung sili ngayon. Kaya perfect time talaga to para mag-restock ng ating mga chili oil. At yun nga lang mga Mars, yung nakuha kong mga sili medyo maliliit kasi yun ang medyo mura. Pag medyo malalaki kasi yung kukunin ko medyo mas mahal siya. Halos 100 pesos yung difference ng kanilang kilo. Kaya dito na lang tayo sa maliliit. Pwede naman yun mga Mars. At ayan, hinugasan ko na yung pangmalakasan kong kawali. Gusto ko kasi dyan talaga ako magluto. Kasi mas nahalo ko siya at mas naluluto ko siya ng maayos. Pag malaki yung lutuan. Pag maliit kasi medyo mahirap siyang haluin. Lalo na yung chili oil, kailangan talaga haluin mo siya ng haluin. At eto nga mga Mars yung gamit ko. Ito talaga yung holy grail ko dito sa paggawa ng chili oil, yung ating food processor. At mura lang bili ko dyan mga Mari, wala pang 200. Pero talagang gamit na gamit ko to sa kusina. Magpagawa man ako ng pastil or di kaya ng aking lumpia at saka nitong chili oil. Talagang malaking tulong talaga siya mga Mars, napapabilis niya talaga yung mga gawain ko dito sa kusina. Eto sinalang ko na siya batch by batch para hindi naman crowded or di kaya masira yung ating food processor. At nilalagyan ko na pala siya ng oil para mas madali natin siya madurog. Mas maganda kasi pag may oil na yung ating chili tsaka garlic, parang smooth yung ikot ng ating food processor. At ayan na mga Mars, medyo madami na talaga akong nagiling. Bali, 1 kilo nga pala yung sili na ginamit ko dito. Tapos, 1 kilo din ng bawang. Ayan. Ayan, ready na siyang isalang. Medyo mahina lang yung apoy na ginagamit ko dito para hindi mabigla yung ating sili. Tapos, pag medyo kumukulo-kulo na siya or mainit na, ayan, nilalagyan ko na agad siya ng toyo. 2 cup ng toyo yung nilalagay ko dito. Tapos, 2 cup din ng suka yung nilalagay ko. Pag nilalagyan ko pala ng suka, hindi ko muna hinahalo. Hinahayaan ko lang muna siya kumulo ng ganyan mga Mars. Pag mainit na, pwede na natin yan siyang haluin. Sa mga pampalasa naman, naglalagay ako ng konting oyster sauce, tapos sugar, naglalagay din ako, tsaka paminta powder. Binabalance ko lang mga mare, pero yun kasi tansyameter ko lang mga Mars. Kung umabot ka nga sa video na to, maraming salamat sa iyong panonood mga Mars, at i-comment mo naman dyan kung taga saan ka at kung saan ka ngayon nanonood para next video ay ma-shoutout kita at malaman na rin ni Mommy Miles kung saan na umaabot yung ating video. Pagkatapos ko palang lutuin to, ipinapalamig ko muna to ng husto bago ko siya ilagay sa jar, or kinumagahan ko pa siya ilalagay sa jar para talagang malamig na. Tapos papakuluan natin to, yung mga jar na gagamitin natin para ma-disinfect yung ating mga jar na gagamitin. Tapos hindi ko yan mga Mars tinasabon pag uhugasan ko, as in water lang talaga, running water lang. Saka ko siya ilalagay doon sa mainit na tubig. Kailangan kulong-kulong siya. Kinumagahan nga, ready na yung ating chili garlic oil para ilagay dito sa jar. Maganda kasi talaga palamigin muna natin siya ng husto para talagang matagal yung shelf life niya. Pag mainit kasi ito na babalutin natin, madaling mapanis mga mare. At ayan, tinitimbang ko siya, 120 grams nga pala laman ng bawat jar. Kaya ko siya tinitimbang para pantay-pantay talaga. Walang lamangan mga mare. Pag nag-costing tayo mga mare, hindi tayo mahirapan kasi pantay-pantay yung timbang nitong ating chili oil. Yun yung ginagawa ko mga Mars pag gumagawa ko ng mga ganito. Talagang tinitimbang ko siya, tapos tinitignan ko talaga kung magkano, tapos saka ko siya i-compute. Medyo mahirap kasi pag tansya-tansya lang sa ganito. Kailangan talaga timbangin natin ng tama para makuha natin yung tamang presyo. Kasi baka mamaya, hindi natin siya naitimbang or hindi natin naayos yung kanyang costing. Instead na kumita tayo, ilalo pa tayong nalugi. Sa business mga mare, kailangan may sukat, may timbang para makita natin kung paano natin siya makukuha yung tamang costing niya mga Mars. At eto na nga mga mare, tapos na, pinunasan ko na yan siya talaga. Tinanggal ko lahat ng mga oil, excess oil dyan sa gilid ng takip para maganda yung itsura ng ating chili oil. At ayan, natakpan ko na siya ng maayos na maayos. It's time na para ilagay yung ating napakagandang sticker mga Mars. O diba, Mommy Miles chili garlic oil, diba? Bongga! Kung nagka-crave ka ng masarap na chili garlic oil, mag-order ka na kay Mommy Miles. PM mo na ako, now na. At ito sa pinaka-satisfying na ginagawa ko, yung mag-sealed mga Mars. Kasama na pala yung sealer nito pag nag-order kayo ng jar. At ang lahat ng ginamit ko dito ay sa Orange app ko siya in-order. Ilalagay ko lang yung mga links sa comment section para kung bet mo rin mag-start ng chili garlic business mo, makapag-start ka na agad-agad mga mare. Thank you for watching at order na kayo ng ating chili garlic oil. At ayan nga pala lahat mga Mars na ginawa ko. 24 jars yung nagawa natin kaya medyo madami-dami yan. Kaya thank you for watching. See you in my next vlog.